I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga best, sa mga Pilipino, sa buong daigdig, OFW, sa mga Marcos loyalists and supporters. Hello. Ayan, shout out po sa inyong lahat. So mayroon tayong upload videos, update. Aba, talaga naman no. Pag best friend, talagang pinagtatanggol yan mga kababayan. Yan si Digong. Na? O ano sabi niya? Our country has never been in a more tragic state as it is today. Rights have been trampled upon in our laws. They're dead. Ay, suswaryo. Ito naman talaga si dating Pangulong Digong, kung makapagsalita perfect siya sa kanyang pamumuno. 'Di ba? Kasi alam niyo, 'di ba, ni-read nila ng mga ating kapulisan ang KOJC kasi may impormasyon na si Kuy Buloy talagang nandyan sa loob. No, hindi nila talaga makita-kita, no, dahil 30,000 square meter yan, guys, ang lawak niya, no. So kailangan talaga maraming pulis, kulang pa yung mga pulis nila, no. Sabi nga na iba, parang pupunta ng gera, ay panigurado ang mga pulis kaya marami sila. Hindi natin alam, baka mamaya may mga baril yung mga alipores ni Kibuloy, 'di ba? At least nakapaghanda sila. Alangan naman 10 lang ang pumasok. Mamaya pag diskitahan ng mga supporters ni Kibuloy yan 'di ba? Ang daming ang pulis na injured so ano lang, panigurado lang 'yan. Walang problema kahit 100,000 pulis pa yung pumunta. Kasi nga tinatago nyo, dapat ilabas nyo. So dahil dito mga kababayan, sinupalpal ito ng isang congressman, ano. So ito, alam nyo, si Digong, kung makapagsalita, akala mo perfect yung kanyang pamumuno. Pero tingnan mo naman mga kababayan, nilabag niya din ang human rights nung the time siya pamumuno, nung time ng kanyang administration. Bakit? Diba, tingnan nyo naman, walang due process, guys. Yung mga taong namamatay, 20k plus or more than that. Diba? Mga inusinting tao. Ang daming namatay. Walang due process. Basta lang barili mo yung isang tao kahit naman mag-surrender. Sus, grabe. Kawawa talaga. Sabi pa dito, guys. Tingnan mo. Under the Duterte administration, there were 1,463 documented illegal search and seizure operation. Over 2.8 million reported incidents of threats, harassment, and intimidation, and over 20,322 individuals killed in the war on drugs. See? Kung makapagsalita sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., feeling perfect. Tingnan nyo naman yan, guys. Ay nako, Mr. Ex-President Digong, sir. Kung ako sa'yo, kumbinsihin mo na sumuko yung best friend mo. Kahit ikaw, lumabag ka din sa batas. Sabi mo pa nga, alam mo kung nasaan si Kibuloy tagtago, pero secret. Kung tutuusin, pwede kang kasuhin dun 'Di ba? Biro mo, ang isang taong nagkasala sa batas at nagkasala din sa Amerika. Nako guys, mabigat yung kaso ni Kibuloy. Sex offenders, human trafficking, money laundering, correct me if I'm wrong, marami pa. Anong gusto nyo? Paboran ni Pangulong Marcos Jr. Katulad na ginagawa ni Digong. Kinanlong yan si Kibuloy. Kaya nga na hindi po guys na i-reopen yung kaso ni Kibuloy dahil yan kay Digong. Ayaw niya. Protektado niya best friend. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., hindi naman po pwede yun. Batas po ang sinusunod natin ngayon. Kung talagang ginagalang nyo ang batas, dapat po sumunod kayo. Kung wala naman po kayong kasalanan, bakit pa kayo magtatago? So, 'di ba, malinaw na malinaw, nagtatago kayo. Ibig sabihin, ginawa nyo yung mga kaso na ipinaratang sa inyo. See? Marami ka namang pera, Kibuloy. At magagaling mga lawyer mo. Bakit hindi mo i-defend sa sarili mo sa korte? Harapin mo. Pwede ka naman siguro mag-bail if ever napapayagan ka ng korte. Ganun lang kasimple. Ba't kailangan mo magtatago? Maawa ka sa mga supporters mo, nadadamay sila. Ang mga pulis, ginagawa lang nila ang trabaho. Ito, let me correct you guys, sa mga utak dilis, walang panghaharas.
ang mga KOGC member ang nanghaharas sa mga pulis. Pinagmumura kung anong pinagsasabi. Yung isang pulis na nakita ko sa video, sugat yung kanyang noo. Ay, grabe kayo. Binabaliktad nyo pa talaga. Ang pulis ngayon na may kasalanan. Alam nyo kung tutuusin, kasalanan po yan. Kasalanan yan ni Digong. Dahil alam niya kung saan si Kibuloy, hindi niya pa inilabas. Saan ka makakita yung mga ganitong klaseng politikong pulpul? 'Di ba? Hindi niyo ginagalang ang batas. Dahil dito mga kababayan, sabi nga look who's talking. Di ba? Feeling perfect. So dahil dito guys, tinutulig siya. Kumbaga, sinupalpal siya ni Congressman Abante. Sabi niya dito, tingnan nyo. Sabi po, it is ironic that today, President Rodrigo Duterte is speaking out in defense of the rights of his friend, Apollo Kibuloy, when he attached very little value to human rights. During his administration, war on drugs, illegal drugs, the right of every Filipino should be respected, whether DB, pastor, or pauper. Sabi niya ganun. Tama, di ba? Kaya nga, kung makapagsalita si Digong, feeling perfect sa kanyang pamumuno. Look, naman guys, look, anong nangyari sa kanyang pamumuno. At ngayon, sumisingaw ang baho ni Digong sa mga pinagagawa niya. Kaya tinutulig siya ng batas. Di ba? Saan kayo makakita niyan? Kaya nga, dapat lang naman talaga, isuko nyo si Kibuloy. Yun ang pinaka magandang way, para maiwasan ang tensyon. Hindi titigil yan ang mga PNP, mga kapulisan, na hanggat hindi mahuli si Kibuloy. Tandaan nyo po yan. Kahit magkagulo-gulo yan, as long as ang mga pulis, ginagawa nilang trabaho nila, walang problema. Huwag nyo lang silang saktan. Kasi pag sinaktan yung mga pulis, sigurado yan, uhulihin kayo at ikukulong. Ganun lang yun. Masyadong marahas kasi itong mga to. Ang sa akin lang dito, sabi nila, BBM resign. For what ground? Anong violation ni Pangulong Marcos Jr.? Yun ba yung violation ni Pangulong Marcos Jr. dahil hindi niya paboran si Kibuloy sa kanya mga kaso? Nakatulad na ginagawa ni Digong? Excuse me? Ibahin nyo si Pangulong Marcos Jr. dahil sa panahon niya ngayon, sa administrasyon niya, may pangilang batas. Walang sinasanto kahit sino ka. Yun ang nararapat. Batas ang masusunod, hindi kayo. See? Biro nyo yun? BBM resign daw? Dahil sa isang manyakol? What the heck? Saan kayo makakita? Grabe yung reason nyo. Ganun na lang. Do you think ang majority ng Pilipino papayag sa mga ginagawa nyo? Walang kakwenta-kwentang mga reason ninyo? Na ang batas naman, legal, ang pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. Tapos sabihin nyo, resign? For what? Sus, utak ampaw kayo talaga, Hindi, huwag ganun. Sumunod tayo sa batas para mas maganda. So yan, mga kababayan, hindi lang yan, mga kababayan. Ito pa, Ito naman, yung sinasabi na nagkaroon daw ng lockdown kagabi. Wala pong lockdown. Yan naman po ay pinapakalat naman ng SMNI na nagpapakalat ng fake news. Sana po wag kayong masyadong basta-basta maniniwala sa mga pakalat ng fake news. Sa mga side ng Duterte supporters, mga vloggers man yan o media, wag kayong maniniwala. Kasi ang mga yan, nagpapakalat ng fake news para ma-brainwash ang mamamayang Pilipino. Kaya mag-ingat kayo sa pinapanood nyo, mga kababayan. Hiwalang katotohanan na nagkaroon ng lockdown. Wala, as in. Yung pangharas, wala. Ang mga KOGC ang nanghaharas. Sabi ng Global Mayoral. There was clarified that by the Police Journal, PRO 11 is respond to post a new network to supporters of KOGC. Founder Pastor Kibuloy continue to hold the protest rally in front of KOGC compound on Sunday evening 2024 ng August. In a statement posted on Facebook page, 10:59 p.m. on the same day, PRO 11 would like to refute the false from SMNI News Channel, claiming that the Philippine National Police, PNP, locked down the entry points of Davao City to stop people from joining the Kingdom of Jesus Christ members in the rally, quoting just in, nilockdown ang lahat entry point ng Davao City ng PNP upang pigilan ang pagkakaisa ng ibang Pilipino sa protestang nagaganap sa harap ng KOGC compound. Walang katotohanan po yun. Actually,
Ang sabi pa dito mga kababayan, no? Oh, yan, no? Oh, yan pa. Ayan, no? It added first and foremost, the PNP, especially PRO 11, has never implemented any lockdown along the national highway or plan to do so. Instead, it was the member of KOGC who intentionally blocked the national highway in front of KOGC compound. Oh, see? Di ba malinaw? Kaya nga mahilig sila magbaliktad, kaya wag kayo basta-basta maniwala. Mainit sila kay General Torre. Anong kasalanan ni General Torre? Anong kasalanan ni PBBM? In-implementa lang ang batas na sa tamang paraan. Ayon po dan sa kaso ni Kibuloy. Dapat palawakin nyo yung kaisipan nyo. Huwag kayong huwag nyo protektahan ang isang pugante na nagkasala sa batas. Paano naman po yung mga argabyado ni Kibuloy, sa mga kaso niya, child abuse, human trafficking? Paano naman yun po? No? Sabi nila, bakit ngayon lang nangyari yan? Hindi sa panahon ni Duterte. Utak nyo ampaw talaga, no? Paano mai-reopen ang kaso that time? Kontrolado nga ni Digong. Hawak niya nga yan. Best friend niya eh. Ngayon lang sila kumukuha ng pagkakataon na mai-reopen yung kaso. Tulad ni Dilima, di ba? Hindi talaga makausad yung kaso or mai-reopen ang kaso ni Dilima. Kasi kontrolado ni Digong. Siyang presidente eh. Ngayon, be-refer ang judiciary sa lahat ng tao. Mahirap mayaman or sino ka man. Fair. Walang sinasanto ang batas ngayon. Ito yung totoong batas na may pangil. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., hindi nyo pwedeng tuligsain yung pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. sa magandang pag-implementa ng batas sa lahat ng taong nagkasala. No. Batas ang dapat ang umiiral. Dapat batas ang nasa taas, hindi kayo. No one is above the law. Di ba? Hindi pwede yan nasa ibaba ang batas. Kasi kung walang batas sa bansang ito or sa buong mundo, lahat ng tao puro masama. See? Baka mamaya katulad ng Sodoma at Gomora. Lahat ng tao yun, walang batas nung that time. Puro kasamaan. Ang nangyayari, lahat ng mga kasamaan nandoon. Anong ginawa ng Panginoon? Binuksan ng langit. Binaba niya ang sangkaterbang apoy. Ayun, sunog lahat. Kaya dapat talaga may batas. Kung walang batas, magiging Sodoma at Gomora tayo mga kababayan. So dahil dito, sa mga fake news ng SMNI at yung mga vloggers kay Banat Bayad, or sino man dyan, huwag kayong maniniwala. Kailangan natin magdasal para magkaroon ng kapayapaan at maisave itong ating mga kapulis na walang mangyari sa kanila, and both sides, siyempre mga kababayan, tingnan, si Pangulong Marcos Jr., isinisisi nyo, kasalanan ni Kibuloy, kay Pangulong Marcos Jr., isisisi, what the heck? Ano bang klaseng utak meron sa inyo? Hindi naman po pwede yun. Alam nyo, no? To be honest, real talk po tayo dito. Isa lang po nakikita ko dyan eh. Kaya galit na galit sila kay Pangulong Marcos Jr. Sabi nila resign kasi hindi po sila pinaboran ni Pangulong Marcos Jr. Nasabihin, wag nyo nang buksan yung kaso ni, hayaan nyo na lang si Kibuloy, wag nyo nang hulihin, hayaan nyo yan si Digong, wag nang hulihin, wag nang imbestigahin, lahat-lahat. Yun ang gusto nila eh. Kay Pangulong Marcos Jr., hindi naman po pwede yun. May batas po tayo na sinusunod. Magkakaiba ang level ng pamumuno ng mga pangulo sa mundo. Yung iba mayroong favoritism, pinapabor ang mga yung mga gumagawa ng kasamaan, tulad ng child abuse, human trafficking, lalo't pag best friend, pabor yan. Absuelto sa kaso. See? Ito na yung pagkakataon. So, dahil dito mga kababayan, ito pa. Sabi ni Dilima, mga kababayan, ni dating senador. Kasi ito yung sabi ni Digong. Our country has never in a more tragic state as it is today. Rights have been trampled upon in our laws. Diba nabasa natin? Ito naman ang sagot ni Dilima, dating senador. What is illegal about enforcing valid arrest warrant? Nga naman, diba? Diba? So, ibig sabihin guys, pag legal pala, no?
sa pamamaraan ng pag-aresto ng isang manyakol. Illegal pala yun. Siyempre mga bes, ganyan si Digong. Ito pa, at sa'yo pa talaga nanggaling ito. Kapal ng muks. Bakit hindi ka na lang tumulong sa mga autoridad? Yun na sana dapat, di ba? Dapat ito si Digong. Tumulong na lang para mabilis ang kaso. Tulungan niya si Kibuloy humarap sa korte. Pati siya, iharap niya yung sarili niya. Dahil nga doon sa isinampa ng ICC, sa mga, yung kapwa natin sa ICC, dahil dito sa war on drugs, di ba? Harapan nila kung wala naman talaga silang masamang ginagawa. Bakit kailangan natin matakot, di ba? Ipakita nyo na matapang kayo. Ngayon nyo na ipakita dahil ang batas ngayon umiiral sa lahat ng tao. Sino ka man, walang sinasanto. Yan, sinabi niya. Naalala ko tuloy guys yung paglilitis kaya dating Senator De Lima. Alam nyo, dilawan ito, anti-Marcos na ito. Itong mga ito. Pero, nagpasalamat sila kay Pangulong Marcos Jr. kasi ang batas fair sa lahat. Kasi, na-open niya lahat, na-reopen niya ang kanyang kaso, na-found not guilty. Kasi, yung mga ginawa nila sa kanya before, ay talagang gawa-gawa lang yun. Ang masaklap mga kababayan is yung nasira talaga yung buong pagkatao nito dahil doon sa mga video na nagtalik doon sa driver niya. Grabe, yung pala gawa-gawa yun. Grabe talaga ito, no? Sa bagay, ito si Digong guys, mahilig magplante dito eh. Sinabi niya yan. Siya din na mismo nagsabi niyan eh. So, so palpal talaga ito si Digong sa mga mambabatas ngayon. Ito pa mga bes, sabi ni Representative Jude Asudre, Digong dapat tumulong maaresto si Kibuloy. We support Senator De Lima pronouncement. The ex-president Duterte should be helping authorities enforce the warrant of arrest against his ally, Apollo Kibuloy. As a former president, he should be all for upholding the law at all times. No exception, sabi ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party Representative Jude Asidre. Dapat lang naman kasi kaya luludigong nyo, kumbinsihin nyo si Kibuloy para sumuko na, para matapos na. Di ba? Para hindi magkaroon ng tension diyan. Ito pa guys. Sabi po ng PNP chief, no? General Marbel, PNP Chief Marbel, I respectfully urge you to exemplify true leadership by advising Mr. Kibuloy to adhere to the rule of law and to address the accusation against him through the proper legal channels. Kibuloy's political backers and benefactors understand will the obstruction of justice and harboring a fugitive or being complicit in such action are serious offenses. Tama, di ba? Yun naman eh. Hindi naman niyang saktan si Kibuloy. Aayusin. Due process nga eh. Bakit kasi kayo natatakot? So, malinaw dito guys na yung panawagan ng ating mga kapulisan, of course, ating mga mababatas, na isuko na dapat si Kibuloy. At ito pa, ito, sabi ni Senator Amy Marcos guys, palagay ko kayang-kaya naman ni Pastor ipagtanggol ang sarili niya kasama ng kanyang mga abogado. Kaya hayaan na natin at kausapin natin ang tropa nila na sanay sumurrender na lang ng maayos. Di ba? Dapat lang. Buti naman kung ganito ang sinabi ni Senator Amy. Dapat lang galangin niyo ang batas. Wala kayong magagawa pag batas ang umiral. Walang takas yan guys. So, ito naman si Sara Duterte. Kung ano nang pinagsasabi sa social media. Hay, ako, sawa na ako yun sa mga kadaldalan niya sa social media. Ito pa. Sabi guys ng UNTV. Tinutuligsa ng mga kongresista. BP Sara at PRRD binatikos ng House sulon kaugnay ng pagkampi kay Kibuloy. Ito, sabi dito guys, Ayan,
Tinuligsa ng ilang kongresista ang mag-amang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Duterte na kinundina ang pagtugis ng mga tauhan ng pulisya kay Apollo Kibuloy. Naniwala ang mga mababatas paglilihis ito sa isyu na dapat harapin ng kontrobersyal ng religious leader ang mga kasong inisampa laban sa kanya. Aba, dapat huwag kayong magpapatinag. Tuloy lang ang pagsampa ng kaso laban kay Kibuloy at paghuli sa kanya. Maniwala kayo dito sa mag-ama nito, pareho lang ang ugat nito eh. 'Di ba? Saan kayo makikita itong mga politiko na ito, no? Sila mismo binuto ng taong bayan, lalo nito si Sara Duterte. Pero ganito pa ang kanyang statement. Pinoprotektahan ang isang sex offenders. Na kaawa-awa naman yung mga inabuso ni Kibuloy. Ito ba gusto nyong ihalal sa sa pagka-presidente? Sos Maria Josep, pag malamang pag ang mga kaibigan nito puro makasalanan, absuelto yan. 'Di ba? Pero hindi tayo papayag, Simple lang, wag natin ibuto yan sa 2028. At ito pa mga kababayan, interview kay Secretary Bersamin, nagsalita ang Malacanang, mga bes. Ang sabi dito ng Philippine News Agency, ayan Malacanang on Monday through its supports to the police operation against fugitive Kingdom of Jesus Christ, leader Apollo Kibuloy, stressing that the law must take its course. Executive Secretary Lucas Bersamin said that legal process must be adhered to regarding Kibuloy's continued hiding. 'Di ba? Nagsalita ang Malacanang, Palace on police versus Kibuloy, law must take its course. Tama, 'di ba? Kung wala nga kasalanan, dapat humarap ka, Kibuloy, para maiwas ang gulo. No? Kasi kung magmamatigas sila, mga kababayan, baka mas malala ang mangyayari, 'di ba? Kasi itong mga KOGC members, aggressive masyado. Halos sasaktanan nila ang mga kapulisan. Biro nyo yun. Ito pa. Nakikita nyo ito, mga bes? Hindi ko na ipaparinig, pero basahin natin. Sabi po dito, ayan, nagpahayag ng suporta ang 5 malalaking party leaders sa bansa na binubuo ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa hakbang ng Philippine National Police na ipatupad ang batas para maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Nahaharap sa patong-patong na kaso. Tama. Nagpulong ang mga party leader ni President Ferdinand R. Marcos Jr., Partido Federal Pilipinas, Lakas CMD, Lakas National People's Coalition, which is ang NPC, Nationalista Party, NP, at ang National Unity Party, Unit Party, NUP. Ayan. Courtesy po ng Bumbo Radio Philippines. Nag-meeting na sila. Ano po ang laban nyo? Diyan sa mga yan. Nandiyan yata si speaker. See? Kaya nga mga kababayan, para iwas gulo, dapat isuko nyo si Kibuloy. Nandiyan si Speaker of the House. So, dahil dito mga bes, ako, ipag-pray po natin ang ating mga kababayan na sana maging mahinahon sila, na wag na silang manghaharas sa mga pulis. Hayaan na lang nila na ang mga pulis na pumapasok, kasi pag tinutulak ang mga pulis, doon nagkakaroon ng tensyon. Agresibo itong mga KOGC member ito pa guys. Ito nagsalita yung yung ating PNP spokesperson na ang pinapalabas ngayon ng mga vloggers, ang media, hinaharas daw guys ang mga KOGC members ng mga pulis. Hinaharas daw sila ng mga pulis. Ngayon sa paglilinaw ng ating spokesperson, ito, pakinggan nyo. Waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are, para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakit ang mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan, at lahat po ng klaseng pagmumukha ay natanggap na po ng ating mga kapulisan. Mga kababayan, kasi ang mga pulis may video din yan. Alam po natin, ang mga pulis, alam nila ang kanilang ginagawa. Kaya mahirapan nyo sila pagbintangan dahil gawain kasi ng mga
alipuris ni Kibuloy. Naku mga besa, sabi ko nga, wag nyo silang na hintayin, nasaktan ang mga pulis. Huwag nyo silang saktan. Ginagawa lang nila ang trabaho nila. Kasi pag sobra-sobra yung pananakit niyo sa mga pulis, delikado po kayo dyan. Pag tinutulak nyo at pinapalo nyo yung mga pulis, siyempre, re-risback ang mga yan. 'Di ba? Uhulihin kayo at ikulong. Ganun lang yun. Tapos pag kinulong kayo, sabihin nyo haras. Yan lang lagi yung mga style nyo bulok. So yun mga besa, ang kaganapan dyan, no? Yung mga nagpapakalat ng fake news, sana po maging maingat kayo sa inyong panunood, okay? Ipagdalasan lang natin na sana mahuli na si Kibuloy soon as possible. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.